Dalaga ang sarili para sa 3 minutong pananahimik. Unang maayos, huwag isahin ang likod sa upuan at ilawin ang 2 paa. Patong ang mga kamay patakbo sa ibabaw ng dila. Ipikit ang mga mata at lumig parang walang laban ng katawan. Patahimikin ang pag-isip at huwag magpalabas ng anuman sa isipan.
O Diyos ng Abraham, Diyos ng Isaac, Diyos dari hanggang wangis ang mapuampang kalarawan. Dakal pong nakalasalamat, ureni puring mapilan mong anak, lalaki ang pong babae, kaya nakan maintang. Mamain lahat magpasalamat. Huling nilabas niya naman ing banal na kabengyan. Huway ni po ing gintong hutos. Manibat king napon ing kapito. Dapat yang lumubing kay kang anak. Bayang mga ning kayang kaladwa espiritu. Huling iti ay katungkulan ning balang metong. Nano yamang kasalpantayanan. Diyos ko, payubaya aming kaming katipon. Miras na kesa na kitang puntong kapayapan. Alimamye kalingas-ngasan. Iti ay muri mo, Diyos ko. Diyos ko ay hanggang pinasya mo. Salamat misadsadla ring kekang anak. Nampas no po ing 24 aldo. Huling malambat ning kukulait. Balang manibat king aldo na ning lunis. Panauna pa ning minunang menungkulan. Ay tsunaging kaluwang bansa. Ing balang metong misanayaging katapatan. Huling iti punyapuig pa. Asaksyan daring kaya kang anak at alapag-aral amisantong kaya tibayong Jerusalem. Diyos ko po, way ni po yung kaming katipon, iganap yung bala ka rin balang metong, damutan mo itang sidyarang, dita ka, lakas ampong kaisipan, balang tumudo Diyos ko, huling panuwalan ming, may pili na kami, dapat mapili la po. Ginong Diyos, siga ng bala ka rin kakang pakaka. Manyabila sakit ang buri mo, elamalyaring misagitan. Huling mapersaya, ing metong mga sangkapan. Ika ng bala ka rin talapagsalita, amapala da magsani. Ginong Diyos, ikabos mikiking kapamakan. Limpet siyang iti. Lumabas mo sa nanganting mayan panwalan mi po iti.
O malyaring mipakwiaran, kalupadaring megobra, ginang Diyos, talagang makapagmulala at makatula-tula, ulin tapat lang megobra, sana ring balang kasalpantayanan mo, akwara sang misan metong, ampunin kaya kaming bansa Diyos ko, kaya malyaring maganapit ang ipan-libe-ipan, ring yailwang bansa, balen, siyudad, Diyos ko, yung kabiyayan mi panuanan mo, sa malyaring magkulang, bang ilagawang kasangkanan, ding maniwala king lagyo mo, bang halang pangabala, bang patang muli nala, karitsidyan ang tuknangan ng kaming Ginoong Jesucristo, ala ng nakalakasangkanan tanggapan dahing kapibabatan. Iti nga ni papamilatan mi, hinggamat na ning kaming maestro, iyan asa. Prinsipyo ng Espiritismo. Mayroon lamang iisang Diyos na walang hangganan, di nagbabago, makapangyarihan sa lahat, makatarungan at puspos ng pag-ibig. Ikalawa, ang lahat ng tao ay pantay-pantay at magkakapatid sa mata ng Diyos. Ikatlo, ang batas ng Diyos ang sumasakop sa lahat ng bagay at sa bawat pangyayari at ang umayon dito ay siyang tunay na relihiyon. Ikaapat, ang tao ay may pansariling pananagutan sa lahat at bawat paggawa niya, mabuti man o masama. Ikalima, ang pag-ibig sa Diyos at sa kapwa ang siyang pinakadakila at pinakamataas na katuruan. Ika-anim, ang Espiritu ay pansamantalang nagkatawang laman o tao na siyang kasangkapan sa kanyang pagsulong. Ikapito, mananatili ang sariling pagkatao o kaangkinan ng Espiritu pagkatapos ng tinatawag na kamatayan. Ikawalo, ang pagsulong tungo sa kasakdalan o kabanalan ng Espiritu ay bukas lagi na sa lahat at bawat tao. Ikasyam, ang pakikipag-ugnayan sa mga banal o mataas na espiritu o kabatlayaan sa mga tao ay isang katotohanang napatunayan na ng mahabang panahon. Ikasampu, ang mga kaloob o biyaya sa paggagamot at pangitain na nasusulat sa Biblia ay may kabanalan na ipinakikilala ng medyumnidad. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat. At ang tema sa ngayong Sabat na ito ay ang misyon ng mga propeta, na may referensya po na Jeremiah chapter 1 verse 7 to 9. At sa Gospel according to Spiritism naman po ay page 330. Babasahin ko po ang referensya. Subalit, ang sabi niya sa akin, huwag mong sabihin bata ka pa. Pumunta ka sa mga taong sasabihin ko sa iyo. Ipahayag mo sa lahat ang aking sasabihin sa iyo. Huwag kang matakot sa kanila, sapagkat ako'y kasama mo at iingatan kita. Akong si Yahweh ang nagsasabi nito. Pagkatapos, iniulat ni Yahweh ang kanyang kamay. Hinipo ang aking mga labi at sinabi, ngayon ay ibinigay ko na sa iyo ang mga mensaheng dapat mong sabihin. Nabasa po ang referensya upang mapalawak po ang ating mga karunungan. Binibigyan ko po ng kaorasan sina Hermano Robert De Jesus, Hermano Arsenio Matias at Hermano Edgar Palma. Sa inyo na po ang kaorasan. Dakal pong salamat. Kitang metong nga Diyos, amiglalang kaya katamo. At maya payabak po, kaya kongan, kanakong kapatid king Ginoo. Nung panigaralan tamo pong para-pareho, kasamping na po yung kaya katamong tema. Di naman po kaya katamo, at yung talagang misyon, dapat gampanan, kaya tiyatong iti. Lungkot man, saya, ligaya.
dumalan nga po kaya katamong biyayan. Pero yung pinaka-importante, agpangking ka na akong sarili. Itang katapatan, pamaglingkod. Kaya nga pong Ginoo, ang po ka rin kalupa ng tao, iyang malaga. Tamo lalawayan kaya katamong sarili, nung kukutsyan na katamo. Tagalan mo makanyan, imbi. Tagalan mo pong makanyan. Yung pinaka-importante, nung nanong nga tamong makakayap, kaya katamong sarili, at nung nanong nga tamong makakayap, kaya katamong kasalpantayanan. Nung nanong mo putang tinang tamo, yan pupulan tamo. Dakal pong nakalasalamat kay Kongan, maya payabak po kay Kongan. Salamat. Kawan siya po, yapos sa inyong na po. Aldo atang biyari sila puntalana ako. Alilan mo kung ano. Masama. Sana akong mapanalangin ng bulanan ng July. May bisa na ako man. Yay, kailangan tahimik ka. Kasi dinala na ako kayong matagawa ako ng buriya. Kaya, salamat po. Yung tema, kaya sa makasulat yan eh. Ang misyon ng mga propeta. Ini po, uling sinabi ko sa sarili ko, uling may kipangako ko ang apong Maria Divino, pasaran may metrong kumata, may bulga po yung kailingay ni. Sekretarya po kanita, Pat Samson, uling asawa ng Madam Beth. Pasalan niya mo po ini, at saka kumikamotor, then sa saupanan ng Conception, ela para oras, gagawin ko po ngayon. Kaya sa anak ko ng pangunakan ko, itang anak ng kuyang sa inyo, matuwa na kakanita ba pa? Sundala na kayong bandang dulo na ng bana, ko, may sungal ko ba nga na? Yan po, talakyan ako yung tema. In-interview kayo ka na akong po, invite, nandin. O sige, balang tema, patuloy yung sa inyo. Ditak-ditakan kayo. Di natangay Brother JC nga ako. Alya nga, no? Brother Arjun, yung presidenting pogi ako. Alya naman na nata. Ngayon tikwarang miyag na ako. Samantalang albayat kaming bayo na rasala, muling limala rin makatiwalaga siyempre, balo ko. Aba ako. Paslag ko na isulo ko ako. Gaya ako, bring manalangin. Manalangin ko kanina ako. Sabi. Kasi, nung mas wala kayong makasulat, bayo ko talaga kayong tema, di nanda kayo matas na ako kayong may gita 2 minuto. Nalamban na ako mamangan eh. Hanapin Mr. Soriano, potang malamban na yung mamangan ng tao pare yan salong masila na eh. Iya ko po makinugali ko ngayon eh. Yan po. At nga ng tauling mo muna. Wapi naman. Nung pabata-baya ka, nga malaba nakasasamba. Dahil ka nakapaitang lapas-paspas eh. Hali po. Ngayon eh. Adala na rin magligo ng ginutang si Kristo niya magmisyon niya. Alaman ko eh. Dala eh, ganyan lambanan. Latino kaya repisinon. Kalupan mo ita, may tantaw. Alis kang bagya. Yung pamilya mo, siya kapasamba. Naning sabihanan ng pamilya mo. Puta ng kay. Huling ka, yakatamat sinulong. Yan. Saliksikan ko na naman yung nabasa akong makasulat. Pagpasensya niya, ako nasabihan lang kapitulo ng versikulo. Kaya ako pag-aralan din. Huling itak na yan eh, lalo na yan eh. Hanggang yan ka maging maigit. Karengkya kang katubal eh. May malyaring mananing kaya rin ba no? Talinhagala po rin. Basaban, pakyabayan mong luguran ding katubal eh mo. Ne po, mga linola para na ako rin. Hanggang ating kang utang ultim jabas. Kaya kalulular mo, asawa ko. Ang gaya ka malimagmay ko na mo rin kasi po na ng Diyos, may bibiruan. Anyatin niya ako gagawa nga doang kapulungan. Nara.
Nang sound ning kakatamo ba ita meditation. Oh. Kaya ka magsandal, nalinaw ako sa program din. Bayo ko pinakding mata ko, dakal para sandal. Ay Diyos ko ako. Kasain na miligtas yung tao, maya pa yung kamelyo ako. Ngayon po, yapin yan. Anyang. Payalis niya, magbalik ng pasibay, yung ginutang sa Kristo. Uli talagang mayasan eh. Nanikwala. Ayaw na itong balik sa bangga nito. Dakal pong dakal ka salamat. Ang mo sana na yung mamuntukan. Dakal pong dakal salamat. Thank you. May payabak po tanggapan po ng balang metong at metong. Si Bayo, pinaldo na ng Sabat. Lawen-lawen ko yung kakatamong kabilyan. Wala mo medyo may dalumdum yung maging ilob na ng sentro. June 6, sanyang bisitahan nakatamo pong Apong Maria. Divina. Sinabi na kay katamo mag-obratam. Ingobrang pagawa na kay katamo nobena. Kimbal ng alas 5 na ninggat panapon. Giyawa tamo po. Agat panapon na ning Sabat kanita at syutam. June 7, kabukdat na ning pamag-aral na ring anak por merong waldo kapatad. Dimdam na ning balang metong at metong. At tengalan na rin kaya katamong paniman-man. Nung noon ti kasi kani ngayon. Pamilyari king Mindanao. Mabayat king salo na ning balang metong at metong. Limang aldo kapatad. June 25. Bayo ya mayari ing obrang pigkalob ng Apong Maria kay katamo. Uling June 30, kaya katandanan ko, mayari ing obrang pigkalob ng nobena. Kaya katamuan, pinalapong bansang pasibayong tinggap dahing mas kanay yun. Manibat king Japan, hanggang kayong papuntang Europe. Kaya katamong bansa kapatad, hagpang ka rin kay Pillbox 125 ayun June 25 tinggap na ng Pilipinas kay bandang Bulinaw, Pangasinan. Ingobra pong pigkalob na kay katamo ning kay katamong banal na Hindu. Nung noon ti nung lawan mo mayan mo. Pero, kapatad, mabayat. Manibat king napon, daring kaya katamong makatwa, minuna king dalan. Ing nobena, ya pamurin po yung pepagawa na manibat ngening panahon, nung no ka rin. Pasibayo itamong at yung ngeni, makanyang tapamurin pong gagawan, ing nobena. Ing mission na po rin kaya katamong propeta king minunang aldo. Moises, nung noon ti kadaguling mission na may pagkalub kayo. Nung makananuneng binalik king Israel, king pangayalipin do, king Egypto rin kayang sekupan, din kayang kabalen. Kapatad, king lugod na at patnube na ng Diyos kang Moises, ding tao Jerusalem at ding tao Israel, kinabos no pong pasibayo at binalik king Israel. Nung makananulangan pong migtagumpi, yung kaya katamong paniwalan, king kasulatan na Moises, giyawa na yung tungkulan, bistat man po niyang pormero, makanya niya namang magreklamo. Inunong nuwe, kanyang pagkalubanan niya naman metong misyon ng Diyos, nagawayang daong, kaba ang pong lapad bingining sukad.
Hing panabilin kayo po tangayarin itang patipati kitang simboryo, yung signal, yung senyalis, anong no ka rin mag-umpisa na yung takalawuran, uling yato lumbugya. Ding tao na menuwala, dapat wala mo kinutsare pa inunong eraman penayan po itakapatad, ginawa lang simboryong patipati, at karin mo rin bilyari. Ulingin Diyos, ikit na mo rin ding tao nung no ka rin kasalpantayanan na layo ka rin balang metong at metong may pamaniwala. Pumiras itampig kalub ng senyalis kang nunong kapatad. Di natang na yung maragul adakalauran at limbog na pong may kumpisay mabilugayato. Sobre sabihan kapatad, ding hanggang megobra ay natasanan ng Diyos. Bangawan din karelang tungkulan ket kinyato nung makananurang ang pong tinggap para intula karimbalang metong at metong. Ingkaya katamong paniwalan na kasalpantayanan. Ingkaya katamong pundador. Matanatanaya king Manila nung no ka rin yung kayang obra at ka rin. Dapat anyang saklitanan ng banal na espiritu peulya ni Keti. Ban talakad ni at panimunan yung union espiritista at karin iya kong istong telakad ni yung kasalpantayanan mo Keti king balutu. Manibat king mabilog at arlak Pampanga, Bataan, Sambales. Noya anti kadagul po ing mission na tinggap namo naman ing kaya katamong puntador. Ngayon ing kasalukuyang kapatad, karening mape na nayaldo, nabili na kaya katamong nga pong Maria, ing nubayan ang ipagawa na ang gakeng makupos, kayong bilang tama, makainin niya. Dapat ing nubayan na kapatad, balo tamong layang kapupusan, uling din kaya katamong makatuwa, iya mo naman yung deparanda, anong nakanahan yung nobena, iya mo rin yung gewal, hanggang na ngayon kasalukuyan ni tamo, gagawan tamo. Kasi bayo, nung makanano king katandaan ng tamo siguro, king katandaan ng balang metong at metong, kaya katamong mamuntukan, Watang mayari ay June 30 balo ko dalawa na katapong pasibay yung hapong Maria. Dakal pong dakal salamat at maya payabak kaya katamong.
Ang pag-ibig ng Diyos ay siyang liwanag sa na bumubuhay upang lumagana ang bawat katotohanan at karunungan na nagbibigay ng kalakasan sa tao upang sa kanyang paglalakbay ay kanya ring maunawaan kung bakit siya ay pumarito, kung ano ang tunay niyang inaakay, tunay niyang nilalakbay sa bawat daan na kanyang hinahanap ng sarili, ng kanyang espiritu upang makilala ang tunay na karunungan ng Diyos at kanyang masaksihan ang tunay na kasulungan o pag-unlad ng kanyang buhay dito sa lupa. Magandang Sabat sa mga mag-aaral ng Panginoong Diyos. Ang bawat isa ay napagkalooban ng mga karunungan na sa inyong araw-araw na pagmulat sa bawat mata. Ay inyong pinapahalagahan ang bawat pagtawag sa inyo ng Diyos. Lumapit kayo sa pananampalatayang ito upang makilala ng inyong bawat espiritu ang bawat salita at kung anong ang mga kaparaanan, mga gawain na nagpapatibay at nagpapalinaw kung bakit ang tao ay siya'y nabubuhay dito sa kalupaan. Mga mag-aaral, inyo
inyong binuksan ang bawat kaisipan, ang bawat damdamin, na kung saan sa paglipas ng bawat panahon ay ipinapakita ng Panginoong Diyos at sa inyo'y pinaparanas kung ano nga ba ang tunay na nilalayon ng inyong buhay. At kung bakit mayroong mga karunungan at pag-ibig na kailangan pag-aralan, kailangan ibigay sa bawat kapwa. Sa pagdaan ng bawat panahon, maraming pag-aaral ang mga nasaliksik ng mga mag-aaral na tulad ninyo sa kahapon. Na tunay na nagbigay ng daan upang suriin at mag-aral sa kanilang mga nararanasan at ang sumuri at kumilala sa bawat batas ng Diyos at sa bawat batas ng tao. Kung marahil ang tao ba na nag-aaral ay kanyang inuunawaan ang bawat pag-aaral na kanyang ginagawa. Sa panahon ng kasalukuyan, marami ng pag-aaral ang naisilang dito sa mundong ibabaw na inyong kinatatayuan. At kayo'y mag-aaral at manggagawa ng Diyos. Inyong ginagamit ang bawat karunungan na nasa inyong mga kaisipan upang inyong pagnilayan at kilalanin ang tunay ninyong sarili, ang tunay ninyong pagkatao at bilang isang manggagawa at mayroong tungkulin sa harapan ng Panginoong Diyos. Mga minamahal kong mag-aaral, bilang kayo'y nananatili sa pagkatawag mula sa inyong pagsilang at inyong kinikilala bilang isa na anak ng Panginoong Diyos. Aking tinatanong sa bawat sarili ninyo kung lubos na ba ninyong kilala ang bawat sarili. At kung lubos na ba ninyong nauunawaan
at nakikilala ang bawat pag-aaral na nasa loob ng paaralan ng buhay at kung ano ang tunay na tungkulin ng tao o ng isang mag-aaral dito sa kalupaan. Mga mag-aaral, napakaraming katanungan ang nabubuo sa bawat kaisipan ng tao. Maraming pagtatanong sa kanilang bawat sarili kung bakit siya o bakit tinanggap niya ang tungkulin na nagmumula sa Panginoong Diyos. Ano nga ba ang kaniyang magiging pakinabang o magiging pagtanggap sa kanyang buhay na walang hanggan? Bilang kayo'y mag-aaral, bilang kayo ay namulat na sa mga karunungan ng Diyos, binubuksan na ninyo ang bawat kaisipan. At kayo ay sumusunod sa bawat salita ng Diyos. At inyo nang nauunawaan ang bawat salita nito. Ngunit, bakit mayroon pa ring mga mag-aaral ang hindi nakikipag-ugnayan at nakikipagkaisa sa pag-unawa sa pag-aaral sa Diyos? Bakit mayroong mga mag-aaral ang mayroon pang mga magagaspang na salita, ang sarado ang kanilang bawat pag-iisip? Ano ang maaaring maging pagbukas sa mga taong mag-aaral? Kayong mga mag-aaral dito sa loob ng paaralan ng buhay, kayo'y naging instrumento, kayo'y naging sugo ng Diyos upang tulungan ang bawat kapwa ninyo. Upang tulungan na buksan ang bawat kaisipan at ang bawat tao na nakakulong sa kanilang sariling kamangmangan. Bakit pahalaga ang tungkulin ng mag-aaral? Bakit binibigyan ng napakalagang bagay at kaorasan upang gawin ang tungkulin o responsibilidad ng tao bilang isang manggagawa ng Diyos, bilang mag-aaral sa karunungan at paaralan ng buhay? Bakit? 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 Hindi ba nagtatanong ang inyong sarili sa inyong sariling karunungan kung bakit mayroon kang tungkulin na kailangan mong gampanin? Kung pwede naman ang mabuhay na lamang. Kung pwede lang na kumain, matulog, at hindi na tumulong sa kapwa, at sarili na lamang ang inyong isip.
Mga kapatid, ano nga ba ang tinuturo ng karunungan ng Diyos? Kaya't binuksan ang bawat kaisipan ninyo, kaya't tinanggap ninyo ang bawat karunungan. Dahil hindi magtatagumpay, hindi susulong ang isang mag-aaral, ang isang tao, kung sarili lang na karunungan ng kanyang gagamitin. Kaya tinuturo sa inyo ng Panginoong Diyos, kayo'y magkaroon ng bukas na pag-iisip, bukas na damdamin para sa lahat. Kayo'y magkaroon ng pag-ibig sa bawat isa. At kayo'y magkaroon ng pagkakaisa sa lahat ng gawain upang hindi lamang ang isa ang sumulong, kundi ang bawat lahat ay susulong sa karunungan papunta sa buhay na walang hanggan. Lagi ninyong iisipin na kahit walang-wala ka, na kahit anong meron ka, na kahit ikaw ay nasa kahinaan, mangyari, ikaw ay magkaroon pa rin ng kawang gawa, pagtulong sa kapwa. Dahil itinuturo sa inyo ng bawat karunungan at ng inyong pananampalataya sa iisang Diyos na kung ano ang iyong itinanim, ay siya rin inyong aanihin. Hindi ba? Napakaganda, napakalawak ng isang tungkulin ng tao o ng isang mag-aaral sa harapan ng Panginoong Diyos. Mapalad ang bawat isa sa inyo. Dahil kayo'y nag-umpisa sa isang mababaw. At sa inyong pagganap sa bawat tungkulin, sa inyong pag-aaral at pagpapalaganap sa mga karunungan, at inyong pagiging tapat sa inyong tungkulin, tignan ninyo ang bawat inyong hinaharap. Kung saan na kayo nakarating, kung ano na ang bawat biyaya na inyong tinanggap dahil sa inyong pag-aaral at pagsisikap sa bawat sarili. Marami ang responsibilidad, tungkulin at misyon ng tao sa kalupaan. At ang Diyos, binigyan kayo ng tagapamagitan at siya ay si Jesucristo upang laganapin ang bawat karunungan niya at bawat salita niya upang sumulong ang bawat espiritu na naliligaw at mayroong kamangmangan o kagaspangan sa inyong bawat sarili. Kaya't mga mag-aaral, bigyan ninyo ng pagpapahalaga ang bawat misyon
inyong tinanggap mula sa inyong sarili dahil ito ay mga kautusan ng Diyos na pinapakilala sa inyo ang bawat batas ng Diyos sa inyong pagkabuhay. Na magbibigay sa inyo ng kaginawaan sa pagdating ng bawat panahon ng inyong paglalakbay. Kaya't mga mag-aaral, sa oras na ito, akin lamang ginigising ang bawat natutulog ninyong kaisipan upang buksan muli ang inyong bawat damdamin sa pag-aaral at bawat salita ng Diyos. Gisingin ang bawat buhay ng inyong karunungan. At tinatayo ang bawat mag-aaral na nadapa dahil sa isang pagsubok. Aking ginigising at aking kumakatok sa inyong bawat pintuan. Mga kapatid, tanggapin ninyo ang bawat salita ng Diyos. Tanggapin ninyo ang bawat katuruan ng inyong nasimulan. At inyong unawain, kilalanin ang bawat pag-aaral na naibibigay sa inyo ng mga bawat banal at bawat inyong nararanasan sa kalupaan, magsilbi sana sa inyong kaparaanan, magsilbi sa inyo bilang isang pag-aaral sa inyong buhay kung bakit mayroon kayong mga pagsubok na nararanasan. Ito ay bilang pagtitibay sa inyo kung bakit nga ba kayo naririto. Ano nga ba ang tunay na inyong nilalayon sa kaorasang ito? Kaya't mga mag-aaral, kayo'y mag-aral at magpasabuhay sa bawat karunungan ng Diyos dahil ito ay magiging sandata ninyo, magiging susi sa pagsulong ng bawat buhay espiritu at maging mapawagas ito pagdating ng bawat panahon. Mga mag-aaral, ito'y karunungan na ibinibigay ko sa inyo bilang paglinis sa bawat daan, bilang pangbukas sa inyong bawat kaisipan at ng inyong pag-aaral sa oras na ito. Marahil marami pang mga pagkakataon, marami pang pag-aaral at karunungan ang may hatid sa kaorasang ito. Kaya't ang bawat isa sa inyo ay manatili sa bawat pagkatawag at manatili ang isang kapayapaan. Maraming salamat sa inyong pakikinig, sa inyong pagbibigay ng pakikipagkaisa. Naway
nahatid sa inyo ang bawat salita ng Diyos at inyong pag-aaralan at kilalanin sa oras na ito. Maraming salamat. Ako'y lilisan na sa inyong harapan at ako'y babalik na sa kaharian ng bawat espiritu. Ako ang siyang nakipagkaisa, ang pangakong Espiritu Santo. Paalam, paalam, kapayapaan sa bawat isa. Ninuman ing tatanam dikil king maya iti mupuliyang kapayapan king sarili. Ninuman ing tinanam king laman mupulya kasiran kapayapan kekona. Balayan aning Ginoo karing balang kekong pangayawos bilang talapagobra ng Kristo. Mibayit iyaking puso, ampon king panamdam. Ingawos ami talaga kaya kayo. Baye nga magsilbing tuntunan, karing kaya kayong biye.
ing mayap apangabandi. Uling inawas na kong talapagobra. Baning bagi, amilalarawan karing balang kekong darasan, karing ke kayong biye, adinan niyang kapayapan. Nung bakit ikong hanggang mingayawos king lagyo ng Kristo. Tunay ang panintunan. Anong isano rin kaya ang ustisya ampon katuliran? Baning di makapanilas kaya kayo king yatong iti. Makapanatili ang ating kapayapan. Pauli na. Ning pamangilalayo. Ketang metong higpa. Dininan akong kalayan. Aban magsilbiyeng saliksikan. Ing balang kekong sarili. Nung ninoy kayo. At nung nanupin ing dapat nang gawan ning balang metong ke kayo king yatong iti. Putang ya karing kekong sarili. Uling kaluguran. Tewagana ke kayo. Inganggang bagi. At yung makapadirit karing ke kayong di. Inganggang kekong darasan king yatong iti. Ulinaning ke kayong pamanaliksik at pamag-aral. King katutuan awake. Ikit na ning kekong puso. Nayi kayupin. Detang tetaka ng bilang talapagobra. Katulad da. Ding apostoles king napon. Bilang misyon na ning kekayong pangayawos. King yatong iti. Baning kalaganapan na ning kekayong tungkulan kapamilatan na ning kekong pamanatili king kekong pangayawos. Ay sagawa na saning balang metong kekay. Hinganggang kakit yung hamon na yan. Karing balang kekayong biye. Potanging panamdam at kaisipan. Tunay ang manatili, kingarapan na ningig pa. Tanggap yang pakinabang. Ingke kayong sarili. Aniya pa kamalan ko. Anak na ko nga ni tangig pa. Huling te bandiye ingke kong panamdam. At bindyane ningig pa.
Bayang ay larawan karing kekong puso na yikopin, detang mi bangon kaya bena. Bayang tuntunan, ing minamayap, apain tungulanan ning kekayong biyeking niya tumit. Wa mamarap ko ngan king hamon na ning diye. Dapot itangig pa. Ipabandi ng alangkulang ke kayo nung nanoy itang maging kaparalanan. Nung nanoy itang maging ikasaplalana. Ning ke kong sarili. Pakamalan ko. Lawan niyo. Ing makapadirit ke kayo. Niyayaliwang amon karing bansa. Niyayaliwang amon karing sarili. Dapat sinabi na nitang Diyos, ninumaning manatili ka ako. Tanggapaning kapayapaan. No ko pa ume. O talapag-obra ng Kristo. Hanya ka na akong kaluguran. Uling at yoko pakingyato, magsilbiming ilarawan ke kayo, itang bagay mga intulid, karing balang ke kong biye. Uling panintunan niya, ing kapayapan, karing balang sarili. Noyan ti kalaw. Ing panamdam at pamangilala karing balang galona ning kekong puso. Karing balang galona ning kekong sarili king yatong iti. Kanakong kalupra. Niyay itang kasebiyanan ning tao. King kayang pamangilala. Nung ay bating mingke kang sarili. Kanita me aki. Itang paintong wala at panintunan mo ketang igpa. Nung agawa ming dukita ning telataw mong mata aking kekang sarili. Kaluguran ko. Tunay kang makinabang. Alang-alang mo man. Karimbagi. Aborina ning kaya yung beking niya tumiti. Tewagana ning Diyos karing kaya kayong panamdam na yung kasalpantayanan na ning kaya kong sarili maging tunay. Kanita kaluguran ko. Nanuman, ingaduan niyo. Ibiyan na kaya kayo. Panahon na. Manibat, ging kamumulan. May nga gising kayo. Karing nga mano. Ami bulalag karing kekong pakiramdam. May nga gising kayo king katutuan. Bayeng ipahayag karing ke kayong di. Nayikopin. Detang inaus ng talapag-opera. Sana kaluguran ko. Ikongan. Mitalsik niya karing pusuyo, itang matibe pamamatiyawan karing paligid na ning ke kayong di. Ulinging panahon na ning ke kong pamangilala. Makayatiyo niya karing ke kong puso. Bayang lalong
itulid ing kekong pamaniwala king harapanan pa. Takitaki lang nga manuring kekong daramdaman. Dapot di nga manu balik-balik lagi kayo. Kaluguran ko, sana ay sa gawa na ning balang metong at metong ke kayo na ikopin. Detang at yung bildog na ning Diyos bilang metong at talapag-obra banitang misyon ami talaga ke kayo ay sadsadyang alang kulang. Kaluguran ko nga nawari ni nga mano asina ko ning ketawan. Simbulat na ko ni tangig pa king yatong iti. Bayang ipahayag karing ke kayong panamdam anong isano itang pepamana na ke kayo ban kanita pa kaya pa niye. Ing balang tagkil at galona ning mundong atiyo. Kaluguran ko lawan nyo. Ang giyaman atin pang pamagkulang. Karing balang galona ning balang puso yo. Dapot ipagkalubne ke kayo. Ing maragula pa kinabang ni tangig pa. Pakamalan, lawan ye ing balang tagkil na ning manamdam. Kinyampon ka rin, makapadurot ke kayo. Inganggang bagi, amiyabye at mapapalyari king panaw. Pakamalan ko, wakatutuan. Manibat king kamumulan. Makapawagana kaya kayo. Inganggang bagay ngayan. Dapot ulinaning mga latiyong kapaniwalan ketang Diyos ay pangmiglalang. Kaluguran ko. Tatanggapan niya yung pakinabang. Sana pa kamalan ko. Manatili kayo. King ahos ake kong kayahos. Emuy kayo. Pati na rin atiyo king aliwang bansa. Akalupa yung magaral. Talasuyo. Potanging balang panamdamang diyang mingkakanlawot kayo. Misuglong-suglong la. Dingayin at elagana ning igpagya kayo. Bakit wari? Detang kapatid yung mga rasan. Anak ko walayo karela, ing kapaniwalaan, ketang Diyos. Anyanong balang kasan ing neto nga panamdam lalamnaning diye, ang makapanilas kaya kayo. Kaluguran ko. Nganapin. Kalupa yula naman manyawan. Dapot. Ating makatalaking kasulatan. Balang manyawan. May pagkalubanan. Uling panintunanan ni pahitang katapatan. Takamalan. Nuyaman antikalawak. Ing pararasana ning tao king yatong iti potang itang misyon ami talaga ke kayo. Bisa ampon ali kayo. May pagkalubya at pagdulapan niya at arian niya karing sarili yo. Anya ka na akong kaluguran. Manatili kayo. King Aos. Ake kong kayawos. Kapamilatana, ning lugod, naningig pa, karing balang metong ke kayo.
Anak ko, mga lating bagi, mi pabandi, alang kulang karingke kayong pie. Sumulong kayo. Karing mayap yung nasa, ketangig pa. Ing banal yung tungkulan. Ing miyabye ke kayo. Amiyatas isadsadye. Pakamalan ko. Ilanang takbang. Anak ko, akit yu nung nanuya, itang inobra nyo. Kapamilatanan ng upayanan ng Diyos. Tanggapan nyo. Ing maragula pa kinabang. Kinguli na niti, babyeke ke kayo. Ing maragula kapayapan. Karing sarili yo. Misasan metong kayo. Mikakalugot kayo. Mikawul-kawul kayo. Ikong hanggang mikakapatan. King Bie at King Kasalpantayanan. Tirumi ke kayo. Ing kababan. Tirumi ke kayo. Ing maragul alihim. Mitiro ke kayo ing may papagmatas kayo. Kanakong kaluran. Anya, itang kababan, iya sana, ing manatili ke kayo. Uling nung ingyato, iya ing ke kayong saliksikan karing ke kong sarili. Kaluran ko. Ang kitiye, ing ke kong kaladwa. Potang marap ko king salamin. Kanya ba kamalan ko? Tibayan niya, ingke kayong pamaniwala, king lagyo ng Kristo. Iyan niya, ing talwing amano ko ke kayo. Sana, may talsik lakaring puso, midukit king kaisipan, ing banal yung tungkulan. Ketangig pa, karibanwa, kapayapan ke kayo. Ingke kong talasuyo, salamat bilang talapagobra, lalam na ning upayanan ng Diyos. Ing sabla, ganap ngan mi pakayapan, king lagyo na, ning kekang kasalpantayanan. King pamaglapit, kapanamdaman, pakamalan ko. King lagyo ng Kristo, pakamalan, iyabiya, anak ulang. Naintindihan mo. Tinguli na niti, lalam na ning upaya, at kalang. At siya yung kekang kapatid. Dapat makanyan man, potang maglukasan ko king kasangkapan. Pakamalan ko. Karin niya ipawaka. Naintindihan niyo ko. Eka maliligalig, ako'y munahan punta. Naintindihan mo. Uling natin ko pang kambe. Ing kayal dawan ay ti, maragulyang pamag-aral. Karing kekong sarili. Biya-biya mo rin. Ing po rin. Dakala salamat. Babyeking malabendesyon. Ampon kanam ke kayo. Ing matas ayantas ay pabandi na ningig pa bilang upaya, karing balang katawan nyo, karing balang laman nyo, karing balang kaladwayo, manatili ko ngan payapa. Kaluguran ko, antabayanan dakongan. Ikayong atiyo, ampon makalawot, ampon ala aking tinandit ay ti, tanggapan niya,
ing maragul kong bendesyon. Salamat. Yako ing kaduang sinuyo. Yako pin. Ing kalugod-lugod yung Espiritu Protector. Rafael. At Kangel. Ang bawat binhing itinanim sa kalupaan ay siyang tutubo, magbubunga. Ayon sa pag-aalaga, ang bawat isa na kabutihan, magbubunga ng kabutihan, at ang masama ay magbubunga ng masama. Kapayapaan, pag-ibig, at kaalaman naway maghari sa lahat at bawat isa ngayon at magpakailanman. Ang bawat pag-aaral na tinatanggap ng sangkatauhan sa kanilang araw-araw na buhay sa sanlibutan ay siyang naghuhubog ng pag-iisip ng isang tao mula sa kanyang pagkabata hanggang sa kanyang pagtanda. Ang bawat karunungan, ang bawat karanasan na kanyang sinasabuhay ay naaayon sa bawat katuruan na kanyang tinanggap. Mga iniibig na mag-aral
bawat isa sa inyo ay mapalad sa inyong pag-aaral. Mapalad sa pagbubukas ng kaisipan. Binigyan kayo ng mga pagkakataon upang mabuksan ang inyong mga kaisipan sa katotohanan na nagmumula sa kaitaas-taasan. Ang bawat karunungan na inyong sinasaliksik, isinasabuhay, binibigyang halaga, ay silang nakakatulong sa inyong mga sarili, sa inyong mga kapwa, at sa inyong pagsasagawa ng mga karunungan na nagmumula sa kaitaas-taasan. Nabibigyang kalinawagan ang inyong mga sarili sa mga layunin ng nag-iisang Diyos Ama. Mga iniibig na kamag-aral, ang bawat isa na binubuksan ng kanilang mga sarili sa mga oras ng pananahimik ay silang nakikipag-ugnayan sa kaitaas-taasan. Sila na buong puso, buong diwa, ay binibigay ang kanilang mga sarili. Pinagbubuksan ang Diyos Ama. Ang sila na nakikipag-ugnayan at nakakatanggap ng mga mensahe mula sa kaitaas-taasan. Ngunit tinatanong ng inyong mga sarili, lahat nga ba ay nakakatanggap ng mga salita na nagmumula sa Panginoon? Aking sinasabi, isang katotohanan. Ang bawat tao na pinagbubuksan ng kanilang mga sarili, tinatanggap ang liwanag na nagmumula sa kaitaas-taasan. Nakikipag-ugnayan sa panalangin. Sila na nagbubukas ng mga isipan. Ang nakakatanggap ng mga mensahe. Maaring hindi mga salita, maaring mga larawan. Ngunit sila na nakikipag-ugnayan ay nakakatanggap ng sinasabi ng inyong mga sarili na mga pangitain. Mga banal na salita, mga iniibig na kapatid. Ang inyong tinatawag na mga propeta, ang sinang hinirang ng Diyos Ama upang ibigay ang kanyang mensahe sa inyong mga nakikinig. Ang mga propeta na inyong tinatawag, ang silang nakakarinig ng tinig ng Diyos Ama. Ang silang nakakakita ng mga imahe na ibinababa. Silang nakakaalam, nakakakita ng mga kabagayang pang-espiritual na hindi nakikita o nadarama ng mga katawang laman. Hindi nakikita ng mga matang pisikal, hindi naririnig ng mga tenga ng katawang laman. Sila na binigyan ng biyaya upang maranasan, damdamin ang mga kabagayang pang-espiritual, ang silang nagbibahagi sa sangkatauhan. Sila na binigyan ng katungkulan upang ipagbahagi ang bawat nakikita at bawat naririnig. Sila na hinirang ng Diyos Ama ang nagsasagawa ng kanilang mga katungkulan sa sanlibutan. Ngunit tinatanong ng inyong mga sarili, maaari nga bang magkamali? Maaari nga ba
Sa isang panahon ay mali ang maibigay na mensahe. Aking sinasabi, ang bawat isa ay may kanya-kanyang antas ng pag-aaral. Maaring ang isang tao na mababa ang kanyang antas, mababa ang pag-unawa, may kakulangan, at hindi pa mataas ang pag-unawa. Maaring magkamali sa kanilang sinasabi. Ngunit, ang isang mag-aaral na nagsisikap at sinasabi na ako ay isang mag-aaral, ngunit ako ay nagtitiwala sa nag-iisang Diyos Ama. Ibinibigay ang aking sarili sa aking katungkulan. Ginagampanan ang inutos sa akin ay hindi magkakamali sapagkat ako ay ginagamit ng Diyos Ama. Ang iniibig na kapatid, sa bawat pagkakataon na kayo'y nakakarinig, nakakatanggap ng mga mensahe mula sa kaitaas-taasan, suriing mabuti ang bawat pananalita. Suriin ang sinasabi sa inyo. Sapagkat kayo ay may kalayaan sa pag-iisip. Kayo na may kaalaman. Bigyan doon ang mga salitang ibinababa. Suriin na naayon sa inyong pag-intindi. At huwag lamang makinig at tinatanggap ng walang pag-aaral, walang pagsusuri. Sapagkat ang bawat salita ay panibagong pag-aaral. Kaya't mga inibig na mag-aral, kayo na nakatungtong sa paaralan ng buhay. Gamitin ang taglay na talino. Gamitin ang inyong kaorasan na nakalaan sa sanlibutan sa pag-aaral at pagsusuri ng mga banal na katuruan. At ang landas na inyong tinatahak ay magiging malinaw sa inyong mga paningin. Hindi kayo maliligaw sa inyong mga landas sa pamamagitan ng isang tapat at pananampalataya sa nag-iisang tagapaglikha. Ang mga kamag-aral sa paturuan ng buhay. Binigyan kayo ng mga katungkulan. Binigyan kayo ng mga kabagayan na inyong isasagawa sa mundong ibabaw. Kaya't magsilakad at ganapin ang bawat kautusan, ang mga katungkulan na inyong tinanggap mula sa Diyos Ama. Maaaring ang katungkulan ng iyong mga sarili ay maging guro, tagapagturo, o maaari naman kayo ay tagapagpayo, o maaari rin na kayo ay magagamot. Kahit ano ang binigay na katungkulan sa inyong buhay, ganapin. Sapagkat sa mga panahon na tumatawag ang Diyos Ama, kayo ay makinig.
Bigyan pansin ang kanyang mga salita. Sapagkat sino nga ba ang makikinabang? Hindi nga ba't ang inyong mga sarili? Binigyan kayo ng pagsubok. Binigyan kayo ng katungkulan. At sa inyong pagsasagawa, hindi nga ba't ang inyong mga sarili ang silang nakikinabang? Sinabi sa inyo na manalangin upang malihis ang isang bagyo. Kayo ay nanalangin at ano ang nangyari? Lumihis ang bagyo. Hindi kayo nahirapan sa inyong mga buhay. Maaaring dumating ang ulan, maaaring dumating ang hangin. Ngunit may nasalanta nga ba sa inyong lugar? Hindi nga ba't kayo ang nakinabang? Sa panalangin, sa pagkakaisa, hinirang kayo at kayo'y sumuko. Kayo ay tinawag at kayo ay nakinig. Nagsagawa kayo ng inyong mga katungkulan at kayo rin ang nakinabang. Kaya't aking mga iniibig, gawin ang inutos sa inyo. Gawin ang katungkulan. Tandaan, ang mga kabagayan sa mundo ay panandalian. Ang mga katungkulan sa mundo ay nagtatapos. Binibigyan lamang ng gantimpala, ng kapalit habang kayo ay nabubuhay sa sanlibutan. Ngunit ang bawat galaw, ang bawat pagsasagawa ng mga kautusan ng Diyos Ama ay silang magbibigay kaligtasan sa pang-espiritual. Ang sinasabi na buhay na walang hanggan. Ang yaman, salapi, ari-arian sa mundong pisikal ay hindi makakapagbayad ng inyong tahanan sa kalangitan. Ang bawat ari-arian, ang bawat salapi, ang bawat kayamanan na inyong tinanggap, nilikom sa sanlibutan, ay may iwan sa sanlibutan sa panahon ng inyong kamatayan. Kaya't habang nabuhay, habang may kaorasan ng inyong mga sarili, isagawa ang kautusan ng Diyos Ama. Gumawa ng kabutihan, tumulong sa inyong kapwa, magmahalan, maging mabuti. Ipakita ang pag-ibig na katulad ng pag-ibig ng Diyos Ama. At sa inyong buhay, pang-espiritual, inyong makakamtan ang isang pagliligtas sa buhay na walang hanggan. Pasasalamat, pasasalamat, mga iniibig na kapatid, sa muling pagbubukas ng inyong mga pintuan sa isang muling pag-aaral. Tinanggap ng inyong mga sarili ang tinapay ng buhay, ang tubig ng buhay. Kaya't ang inyong mga kaluluwa ay hindi magugutom at hindi mauuhaw. Dalhin sa inyong araw-araw na buhay ang bawat pag-aaral na inyong tinanggap. Suriin ang tama. Suriin ang mga salita. Gampanan ang inyong mga katungkulan. At kayo rin ang makikinabang. Mga iniibig na kapatid, dito na magtatapos ang aking pagbabahagi ng isang mensahe sa mapayapang araw ng Sabat. Ako ang inyong kapatid sa isang katuroan, Matias, nag-iiwan ng kapayapaan, pag-ibig at karunungan. Naway ang liwanag na nagmumula sa kaitaas-taasan ay maghari sa lahat at bawat isa, ngayon at magpakailanman. Paalam, paalam.
Pagbati po mula sa Facebook Live, mula po kay Roel de Matulak, maya pa po kapatid at pengari ko. Para po sa akin, ang pinakamahalagang mensahe ng misyon ng mga propeta ay ito. Hindi sapat na malaman ang katotohanan, kailangan natin itong sa buhay. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa ating mga kilos, sa ating kababaang loob at sa ating tapat na paglilingkod sa kapwa. Maraming salamat po. At susunod po na tema sa susunod na Sabat ay ang huwag maniwala sa bawat espiritu, na may referensya po na 1 chapter 4 verse 1. At ang mga nakatalagang magsasalita po sa susunod na Sabat ay sina Hermana Lorna Santos, Hermano Lawrence Garcia at Hermano RP Soriano. At kung wala na po ay ibinibigay ko na po ang kaorasan sa ating Presidente. Ang isang magandang umaga po sa ating mga magulang at mga kabataan. Sa ating pong paksa ngayong umaga, marahil sasabihin po natin pag sinabing propeta, ito yung mga nasusulat sa Biblia. Sina Propeta Moises na tumanggap ng utos sa Diyos. At narito rin po yung mga ibang propeta. Sa Bagong Tipan po, ang propeta na Juan Bautista. So kung titignan po natin, ano po ba yung bakit sila tinawag na propeta? Kagaya po ng paliwanag kanina ng abot sa amin, hindi po ba sinabi na kung tumatanggap ka ng salita ng Diyos,
Kung nagbibigay ka ng babala sa mga tao, naghahatid ka ng katuruan ng Diyos, ikaw ay tinatawag na propeta. Sa panahon po natin ngayon, sino po yung mga tinatawag nating propeta? Palagay po ninyo. Ang tinuturo po ng Espiritismo, mga kapatid, tayong lahat daw po pwedeng maging propeta ng Diyos. Sa paanong paraan po? Kung isinasabuhay po natin ang mga aral, ang mga turo, kung nagtuturo po tayo ng magandang asal sa ating mga kapatid, kung pinapakilala po natin ang katotohanan sa kagaya po nating mag-aaral, hindi po natin sila nililihis. Kung nakakatulong po tayo na mapaunlad ang bawat espiritu ng bawat isa, masasabi po natin na tayo po ay isang propeta ng Diyos. Gayon din po ang ating mga gamit. Kagaya nga po nung sinabi, hindi po ba sa abot-sabi? Napakapalad po natin dahil bago pa man dumating ang mga sakuna, ang mga delubyo, mayroon na po tayong babala. Kagaya po ng ipinagkaloob sa atin nung yung pong nakwento ng ating magulang noong unang linggo ng Hunyo, hindi po ba binigyan tayo ng isang misyon o isang gawain na magnobena po tuwing hapon. At nakita niyo naman po mga kapatid kung ano po ang pakinabang na nasa atin. Sa pagtatapos po nung 24 araw, naway yung pong bilang ng mga nagnonobena, naway hindi po kumonti. Dahil nakikita po ninyo mga kapatid, nung nakaraang mga araw, mas kawawa po yung mga kapatid sa Venezuela na tinamaan na naman po nung malakas na lindol. Doon po sa balita, halos 40,000 yung kanila pang hinahanap o nawawala. Kung kaya po mga magulang, mga kapatid, hindi po sana tayo tumigil dun sa itinakda ng banal na trabaho po natin na natapusin sa loob po ng 24 araw. Naway sa mga kapatid po na mayroong panahon, ipagpatuloy po natin yung pagganap sa ating nobenaryo tuwing araw po ng hapon. At kung wala na po mga kapatid, tumayo na po tayo upang magpasalamat.
Amen.